Magandang umaga mga paps. Meron akong i-share sa inyo. Ito ay yung ating engine thermostat. Ano ba yung engine thermostat na tinatawag natin? Ang engine thermostat mga paps, siya yung nagkokontrol ng init at lamig ng ating makina. Ngayon, paano ba natin malalaman kung merong thermostat yung ating engine? Example, naka-under yung makina natin. Mainit yung makina. Malalaman nyo yan kung may thermostat yung ating engine kapag hinawakan nyo ito. Ito, hawakan nyo lang itong itong lower radiator hose. Kapag ito ay malamig, ibig sabihin may thermostat yung ating engine. At ito namang upper radiator hose, laging mainit yan. Laging mainit. Ngayon, paano ba nagpa-function yung ating engine thermostat? Ganito yan mga paps. Yung ating pong engine thermostat, ito po ay nakakabit dito sa ating lower radiator hose. Ito. Itong tinuturo ko na yan. Ayan, dito po nakakabit yan. Ito mga paps. Kapag umaandar yung makina natin, yung lower radiator hose, malamig yan. Malamig yung dumadaloy dito. Kasi yung thermostat natin, nakasarado yan. Ngayon, yung tubig sa makina natin, kapag mainit na, kapag umabot na sa boiling point, na kailangan na magbukas yung thermostat, magbubukas siya ng kusa. Ngayon, itong tubig na galing lower radiator, papapasukin siya ng thermostat sa loob. Tapos, yung tubig na nasa loob ng makina, pupunta naman siya dito sa upper radiator hose. Ayan. Yung tubig na mainit galing makina, dito pupunta yan. Ilalagay niya ngayon sa radiator. Ngayon, itong radiator natin, palalamigin niya naman yung tubig na galing makina. Ngayon, yung tubig dito, papapasukin niya para maging malamig ulit yung makina. Kumbaga, binabalance niya yung init at lamig ng makina natin. Ngayon, pag mainit na ulit itong tubig sa makina, bubukas na naman yung thermostat natin. Papapasukin naman niya yung malamig uli na tubig galing sa radiator hose natin na lower. Kumbaga, ano lang siya, paikot-ikot lang siya dito. Ganoon lang siya ng ganon. Yun po ang trabaho ng ating thermostat. Ngayon, ano mangyayari kapag wala tayong thermostat sa engine natin? Ganito yan. Kapag walang thermostat, syempre, walang nakaharang, walang nagkokontrol. Ibig sabihin, kung walang thermostat yung engine natin, yung lower radiator hose, yung engine, at saka itong upper radiator hose, pati radiator, mainit po lahat ng tubig niyan. Lahat po yan mainit. Ngayon, ayaw naman ng makina ng laging mainit. Ayaw din naman ng makina na laging malamig. Kaya nilalagyan po natin ng engine thermostat. So, paano naman natin malalaman kung yung makina natin walang kalawang o malinis? Ganito po pag-check niyan. Tingnan lang po natin itong radiator cap. Ayan, i-check lang natin itong radiator cap. Ayan. Kung nakikita nyo, malinis siya kasi nakakulant ako. Ayan. Kulant po yung ginagamit ko, hindi po tap water. Ayan kung gaano kalinis to, itong ating radiator cap, ganoon din po ang itsura ng loob ng makina natin. Ganoon din po siya kalinis. Kaya importante rin na na-check nyo rin to. Saka itong rubber na to, kapag ito ay sobrang tigas na, mababawasan po tubig nyo sa radiator, sisingaw. Kaya yung iba nagtataka bakit nababawasan ng tubig yung radiator nila. Kasi nga po, ito yung isa sa mga reason kung bakit nababawasan ng tubig sa radiator o coolant. Paps, dito naman tayo sa ating radiator. Itong radiator ko is aluminum na po itong binili ko. Kung tatanungin nyo kung alin ang mas maganda, kung aluminum ba o yung tanso, para sa akin, mas maganda itong
aluminum, kasi itong aluminum hindi kinakalawang. Pero hindi ibig sabihin na kahit hindi kinakalawang maglalagay tayo ng tap water. Dapat coolant pa rin, kasi yung ating makina kakalawangin din yan kapag tap water. Ito ay nabili ko sa halagang 6,500. Pina-install ko na rin po ito sa auto supply. Ngayon halimbawa, nag-overheat yung makina. Nag-overheat. Pero may coolant. May coolant sa reservoir. May coolant din dito sa radiator. Pero nag-overheat. Anong unang-una nating i-check? Siyempre, una nating i-check yung engine thermostat. Kasi itong engine thermostat nasisira din to. Baka nasira siya baka na-stack up siya, stack up close. Kasi pag laging nakasara to, nasira siya ng nakasara, mag-overheat talaga yung makina nyo. Ngayon, buksan nyo to, meron lang itong dalawang bolt. Ngayon, pag nakita nyo yung sira, stack up close, tanggalin nyo, then pwede nyo namang iuwi sa bahay habang walang thermostat. Tapos bilhin na kayo ng bago. Kailangan talaga yung engine may thermostat. Dinisign talaga yun ng mga engineer para ilagay dyan. So hanggang dito na lamang mga paps. At bago ko tapusin ang video na ito, huwag kalimutang like and share. At i-share na rin sa mga kaibigan. At i-follow nyo na rin ako sa YouTube channel ko. At i-click nyo na rin ang icon bell para sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat mga paps. Magandang umaga.